Muli po isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa magandang umaga po sa ating lahat. So, muli po kami naman sa way out sa this is my last preaching for the year of 2024. So, probably year 2024 ay mayroon at least 48 Sundays, more or less, no? So, more or less 48 Sundays. And, alam ko yung pinaka-nakakalungkot na bahagi ng preaching ay kapag nasa harapan ka. Kapag nasa harapan ka, you see everything. No, you see everything, and is you are very sensitive about everything. Yun yung pinakataon na nakikilala mo sa sermon kung sino yung mga kuya. At tinahan ko. No, alam mo yung pinipigilan yung mga kumalan, no, para at least makapagiling ng sermon matapos yung sermon. And I also felt the distraction, no, lalo na nung mas naging aktibo yung mga bata sa araw ng bahan o oras ng bahan. Which is, hindi naman talaga problema, no, yung ganong distraction. Kasi po tayo po ay inutusan ng Panginoon na train up siya. Turuan daw po ang bata habang siya po ay bata pa lang, para paglaki niya is alam na or hindi siya lalo sa pananampalataya. So, kapag nasa harapan ka, you see as well yung mga reaction ng mga naibig sa'yo at the same time. Minsan, so we work these things out, try natin, sinubukan natin, na paulit-ulit na sinasabi natin hanggat maaari ay kung tayo makatayo habang tayo ay nasa bahay o maliban na lamang kung kailangan po. Pero one thing is, ang nangyari is, hindi rin effective. You know? Kasi mapapansin natin, hindi pa alis na po yung gawain, is marami po mga kabataan nasa likuran. And hindi rin natin naiwasan, no? Ako po, napapansin mo rin po yung mga tumatayo, labas-pasok, some people who are staying outside, no? Habang tayo po ay nanambahan. And at the same time, nakakalungkot din pong aminin na there are some of Christians here na mula sa preaching, sa mula po doon sa praise and worship, no? Nagsiselfone na po hanggang sa matapos yung gawain yung cellphone namin. Yun po yung reason kung bakit ina-encourage ko po kayo, no? Kayo magdala. Or i-encourage ko ba isa na kayo ay magdala ng physical Bible kapag kayo ay nasa bahay. Right? Kasi whether we like it or not, there are some young people, no, na sa halip na maging focus mo attention nila sa sermon, what they are doing is that ano-ano yung tinitingnan, yung pinapakita sa katabing, no, sa habang tayo ay nasa oras ng pananambahan. It's very sad din talaga. Nakakalungkot po, no? But I hope, no, sana kung mayroon kayong totoo man yung New Year's resolution natin, nawa, isa yun sa mga bagay yung pagtutunan ng pag-sing. No, naigalong natin, ibigay natin ang oras natin, lalo na po sa pananambahan, sa gawain ng Panginoon. Now, I understand na sa year 2024, nakaramdam kayo, nakaranas kayo ng discouragement. Sino po dito hindi nakaranas ng discouragement? Maganda niyo palang tumatayo sa pulpito si Pastor Rocky. Nadidismaya na kayo. May ganun ba? Sana wala naman. But yun na sa'yo, ibig sabihin, amin man natin o sa hindi. The year 2024 has been rough sa atin. Naging mahirap sa atin yung year 2024. Alright? And probably, yung year 2024, whatever we have experienced this year, baka ito yung taon na naisip natin na, okay, I probably one week serving the Lord. You know? Para baka naisip natin na, gusto ko naman magpahinga, tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. And to be honest with you, brothers
No? I disqualified myself kasi nakita ko yung pagiging marunong ko emotionally, spiritually, in all aspects of my life. Kasama pa dyan yung responsibility sa family. So, haluhan na yung nakikita kong reason as well as yung mga responsibilities na meron ko. Agad sa punto na sabi ko na parang alam, gusto ko ng pahinga, tumigil, gusto ko mag-refresh, unwind, no, lumayo muna pasamantala sa mga bagay na ginagawa ko. But, eto tayo ngayon, no, sa kabila ng lahat ng mga nangyayari or nangyayari in the past, still, we are able, by the grace of God, na tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. And if time comes na kung saan man na tayo ay kukunin ng Panginoon, I hope that we will end our race sa tayo po ay naglilingkod sa Diyos. So this morning, I hope I will be able to bring an encouragement to you. And I want to be honest with you, brothers and sisters in Christ. Hindi ko na paghandaan ang gusto ang mensahe natin sa umaga. Because mula po nung Pasko, wala na kami sa bahay. Hanggang kahapon, umalis din po ako kahapon. May nilakad, may nasikaso. Nakauwi ko sa bahay, alauna na madaling araw. Sabi mo may pastor Ronald Paz, sabi ko, pag-pray na lang ako, wala pa akong nayahan ng sermon. Alam niyo po, pag-uwi ko, pagod na ako at sabi ko, napakasarap na lang ng matulog. So what I did, nagtulog na lang ako. Pag-gising sa umaga, ayun na. Ayun na. Buti na lang, habang ako po ay nandun sa lugar na pinuntahan po namin, ako ay nangyayari kay Lord na yung ba yung dapat ibigay po sa akin sa pagtatapos ng taon, no? Dito sa last day ng preaching. So, ito yung naisip sa akin ng kanina. Okay? So, let's open our Bible in 1 Corinthians chapter 15. Verse 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kung kayo mag-alala, no, bagamat hindi natin paghandaan ng gusto yung ating sermon sa umagang ito, meron pa rin naman po tayo 7 pages na PDF. 7 pages na PDF. No? Okay. So, I want to read to you, brothers and sisters in Christ, 1 Corinthians chapter 15, verse 15. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, kaya nga, mga minamahal ko kapatid, magpakatag kayo at huwag mahina, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Pagod na po na tayo. Ayan, nakita ko si Vicky sa aming praise and worship, umiiyak kahanap ng Panginoon. Hindi ko alam kung piniiyakan nito. Pero ay kung naiiyak siya dahil sa comfort na ibinibigay ng Diyos sa kanya habang inaawit na yung tunay na Diyos. Sometimes, yung pagkakataon sa buhay natin na gano'n, na tayo ay pupunta sa church, pagod na tayo, at ang bagay na kaya namin gawin ay iiyak na lang sa Panginoon yung mga nararamdaman natin. Walang problema. Huwag ka lang gumagulgul sa oras ng preaching ko. Okay, but anyway, so before we proceed, nais kong bigyan kayo ng context dito sa 1 Corinthians chapter 15 because I don't want to preach without the proper context ng text na binabasa natin. Though yung 1 Corinthians chapter 15 verse 15-58, actually ito po ay exhortation, encouragement ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanos sa Corinto. And from verse 1 hanggang verse 57, babasahin ko yung 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 57, ang usapan dito is ang muling pagkabuhay ng mga Kristiyanos. The resurrection. Yun ang context ng 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 58, nagpapakita siya, nagtuturo siya patungkol sa muling pagkabuhay ng mga Kristiyanos. So, pinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na sa buhay ng Kristiyano, sabi ni Apostol Pablo sa Roman, sabi niya, kayo ay higit pa sa mananagumpay. And sinabi niyo ni Apostol Pablo
Pablo sa Romans dahil kanyang ipinapaalala na tayo ay higit pa sa mananagumpay dahil ang ating Panginoon Jesucristo ang nagtagumpay sa lahat ng bagay. Okay? We are triumphant because of our Lord Jesus Christ. Tayo ay nanagumpay, tayo ay nagbuhi dahil sa ating Panginoon Jesucristo, and at the same time, nararanasan natin yung transformation as well as the complete, yung kompletong kaganapan, the complete transformation kapag naranasan na natin yung muling pagkabuhay na ipinangako sa atin ng Diyos. Okay? Yung sinasabi ng transformation dito na kung saan tayo po ay hindi na makikipagbaka laban sa kasalanan araw-araw dahil tayo po ay babaguhin na, mapagbibilan tayo ng ating Panginoon Jesucristo ng glorified body. And because of that, dahil po sa transformation na gagawin sa atin, na ating Panginoon Jesucristo, based sa 1 Corinthians chapter 1 hanggang verse 57, chapter 15, verse 1 hanggang verse 57, ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na dahil totoo, okay? Na dahil hindi mabibigo yung sinasabi ng Diyos na magkakaroon ng muling pagkabuhay, ang sino mang sasampalataya kay Kristo at sila ay tatahan sa tahanan ng Diyos. Ang sabi na kinakailangan ipakita ninyo yung sobrang pasalamat ninyo sa Diyos. Sabi niya Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5, ang sabi niya, in everything give thanks. Kami ay nag-usap ng asawa ko this past few days before we went doon sa pinuntahan po namin. At sabi niya sa akin, Pastor, sabi niya, hindi ikaw sira. Hindi ikaw sira, hindi ikaw yan, sabi niya. Hindi ikaw yan. Because there are some part na nangyari sa buhay namin these past few days. Napapansin niya ako is sobrang kampante ko. Sabi hindi ikaw yan. Because I know the person whom I am dealing with ang sabi niya. Kaya lang ang kausap ko, pero hindi ikaw yan sabi niya. So I don't know kung ano yung napapansin niya sa attitude ko, but this is the principle I learned mula nung ako ay magsimula sa ministry hanggang sa pang-10 taon na aming pinilitol. And this happened just few months ago that I learned to give to God, it is giving in everything. Pasalamatan ng Diyos sa lahat ng bagay. Yes, we are going through some part of our lives kung saan nahihirapan tayo ng sobra. And probably tayo po ay humantong doon sa pagkakataon na kung sasasabihin natin, Panginoon, ba't sa akin nangyayari ang bagay na ito? Pinaparusahan ko na ba ako? Yung mga ganun. Right? Pero alam po, yung reality na tayo po ay sinabihan ni Apostol Pablo na tayo ay magpasalamat sa lahat ng bagay ay isang putos na ibigay sa atin ng Panginoon. And probably, kung nagilat naman daw tayo sa year 2024 natin, tandaan natin kung tayo ay nagilat naman daw sa Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin, we are sinning against Him. Tayo ay nagkakasala, laban sa Kanya, at ikaw ay nagilat naman daw this year 2024, I hope this year 2025, ma-realize natin na isa pala yun sa mga bagay na gusto ng Diyos na mabago sa buhay natin, hanggang sa maabot natin yung kaluwalhatian sa muling pagkabuhay. In everything give thanks. Now, Pastor, mali po ba na ako ay maglaklaro? Yes, to the extent na hindi mo na kayo pagkatiwalaan ang pangyari ng Diyos. Diba? I understand, mayroong mga miyembro, meron tayong mga kapatid sa pananampalataya dito na nakakausap natin regarding sa mga problema na nararanasan nila. Diba? Doon sa mga pagsubok na dumating sa mga buhay nila. Pero yun lang siguro yung ating, yun lang siguro yung outlet natin para mailabas natin yung bigat. Hindi po ba? Alam mo yun, yung meron pang tao na kahit pagkatiwalaan, sasabihin mo ang lahat ng mga bagay na gusto mong sabihin na hindi ka in-judge. And you know what? This is what I am thankful
Meron akong kasama sa mga kaibigan kong Baptist, nakapagkasama ko siya. Very comfortable ako kailabas ko kung nararamdaman ko. Hindi mga personal problems. Pero sa kanya ko na ipapakita yung pagiging pamilyari nito. Na kaya kong mag-joke, na kaya ko siyang biruhin, na kaya niyang i-take yung mga biro ko na sa palagay ko nakaka-offend kapag inisip ko, pero sa kanya kaya niyang sabayan. And at the same time, sa kanya ko nakakapagtanong, sa kanya ko nakakapagsabi, siya yung share sa akin, even ng mga bagay na dapat kong matutunan. And I am very thankful to the Lord. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon, sa kanila ng mga problema, yung matindi, this year 2024, ibigay sa akin ang tawag nito, na kung saan kaya kong ibaba, ibagsak, kaya kong maging totoo at maging ako sa harapan niya. Yun, bakit po? Kasi, kaya kong magbigay ng joke sa kanya, na kaya kong magpatawa sa kanya, na kahit alam ko yung magpapatawa ko, hindi nakakatawa. That's it. You know? Kasi, di ba, minsan tayo ay naghahanap ng ganong tao. That's why I realized, okay, Lord, ang dami nangyari in Vision 2024, but I have to give thanks to you kasi meron kang ibigay sa akin na dapat kong ipagpasalamat. Right? So, ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon kapag na-realize natin na napakahirap ng nadaanan ng ating Panginoon sa Kristo. Bilang mga Kristyano, naranasan din natin yung bigat ng buhay natin bilang mga Kristyano. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat ka. Ipagpasalamat mo ang lahat ng mga bagay. Now, kung mapapansin niyo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ang sabi ni Apostol Pablo, nagkaroon siya ng conclusive clause. Ang sabi niya, kaya nga. Kapag binasa mo yan sa King James Version, ang sabi niya, therefore. So, narito nga yung punto na kung saan si Apostol Pablo, magkukonclude na siya sa lahat ng mga bagay na sinabi niya from 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 57. So sabi niya, ito yung mga bagay na dapat niyo malaman. Ito yung pag-asa na meron kayo. Ito yung katotohanan na dapat ninyong itago sa inyong mga puso. Ito yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito yung mga ipinangako niya sa atin. So dahil alam niyo ang mga bagay na ito, ito ngayon yung katatapusan ng mga bagay na gusto kong sabihin sa inyo. At ang sabi niya sa 1 Corinthians 15 verse 58, sabi niya, therefore, my beloved. Sabi niya sa King James Version, no? Sabi niya, therefore, my beloved brethren. So in-address niya yung 1 Corinthians church bilang mga minamahal ng kapatid sa pananampalataya. Minamahal ng kapatid sa pananampalataya. But prior sa 1 Corinthians chapter 15, from chapter 1 hanggang chapter 14, ano mapapansin niyo? Pinagalitan niya Apostol Pablo ang mga taga-punto dahil sila ay nagdudulot ng malaking problema, malaking pinsala sa loob ng iglesia. Hello? Ano yun? Ang sabi niya Apostol Pablo, yung mga pagkakabaha-bahagi sa inyo. Hindi kayo nagkakasundo. Wala kayong pakialam sa kapakanan ng iba. Kaya lang in 1 Corinthians chapter 11, sabi nga, nagpapaunahan kayo kumain. Hindi nyo hinihintay yung iba. Nabubusog ang iba, nalalas ng iba, samantala yung iba, gutom na gutom. Na alam niyo po, itinubin din niya Apostol Pablo sa 1 Corinthians na sa oras ng pagkain, dapat maghintayang sabay-sabay. Yun yung context ng 1 Corinthians doon regarding sa Lord's Supper. Sa oras ng Lord's Supper, dapat love feast. Ito ay kapistahan ng pag-ibig. So yung pinapamalis nila, yung pinapakita nila, yung kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkain. At ang ginagawa ng mayayaman, nauna silang kumain, at kapag sila ay kumain, nauubos yung bakon nila, hindi nila tinitirhan ng pagkain yung mga mahihirap. So ang nangyari ngayon, naugutom yung mahihirap. So ano mangyayari? Magagalit ngayon yung mga mahihirap? Ano
Eh di hidwaan, hindi pagkakasundo, selosan, mga bagay. Di ba? So minsan nangyayari sa church, di ba? Na habang yung iba nandito sumasamba, yung iba nandito nag-aaral, dahil nagutom yung iba, lalabas, pupunta sa kusina, kakain, hindi na makapaghintay, di ba? Hindi na ma-distribute na maayos yung pagkain na pagkakain na yung iba. See? Problema na yun sa 1 Corinthians, tumubo na naman. Pero hindi ulit ni Apostol Pablo yung tamang mindset, yung tamang perspective. Ang sabi niya, maghintayin kayo. Ang sabi pa nga niya, wala pa kayong bahay na kung saan doon kayo pwede kumain. Ang sabi niya ni Apostol Pablo. So ang daming problema na dinil ni Apostol Pablo, but at the end of his letter, ang sabi niya, his address to the Corinthian church, therefore, my beloved brethren. Ayan sinasabi nito ni Apostol Pablo. Okay, Corinthian church, kapag marami kayong ginawang problema, sakit sa ulo sa akin, kayo pala din mga minamahal ko kapag sa tayo ng palagay. Mahal ba natin yung mga kapatidag sa pananampalataya at talag natin na meron tayong tolerance? Hindi ko ba? Nasabi ba natin sa kapatid natin na ngayong year 2024 na nagkaproblema tayo, tayo nagkasundo, mayroong reason kung bakit hindi tayo magkatono, pero kapatid pa rin mo rin sa bayan ng malasaya. Yan ang sabi ng Apostol Pablo. Therefore, my beloved brethren, mga minamahal sa bayan ng malasaya, ang sabi ng Apostol Pablo. See? So, ano yung sabi dito ng Apostol Pablo? Diba? Noong una, siguro, habang nagsusunod si Apostol Pablo, imagine yung photo habang pinapagaling niya yung mga anak niya. Diba? Alam ko, kapag ako pinapag-usap ako ng asawa ko, ayaw na ayaw ko yung tono niya. Mr. Dayan. Totoo na, yung unang buwan pa lang ng salita at tininan ko pala yung facial expression niya. Sasabihin ko pagod sa kanya, yung defensive move ko. Kasi, ayaw ko yung tono niya, ayaw ko yung facial expression niya, habang sinasabihin niya ako, domain point siya. But, doon ko lang na-realize, tama no? Paano mo makikita kung gaano ka seryoso yung tawag ko sa sinasabi niya, habang pinapagalan ka niya, nakangiti siya. Tama ba? O, yan eh! Anak ko siya, bundok na eh! Di ba? Pagbabago ka ba, Aaron? Kung gano'n si Papa mo, o, ika Aaron eh! Ang lala na ginawa mo problema, ika Aaron eh! Anak ko siya sa bundok na eh! Pagkikip siya na pa, pumanalita eh! Di ba? Right? So, doon ko na nila, oo nga, no? And you know what? Doon nag-build up yung listening capability ko habang siya ay nagsasalita. Okay? No, hindi pa fully developed yung ganoong attitude ko regarding sa kanya. No, huwag niyo muna titinan yung mga bata, hindi muna kayo sa pogi dito sa harapan. Okay, mga bata, no? Ako muna yung, moment ko muna ito, mga kids. Okay? Doon na nila, okay? Sasalita siya, so I have to listen. Okay, ganun ko naginig, kasi sasalita siya. At kung ba't siya, kaya kong tagapin. Baka naman kasi may kuto yung sinasabi niya. Okay, so I was trying to develop that attitude. Nakapag-sasalita siya, kaya I will listen. Pero ang hirap. Alam mo bakit? Kasi doon sa punto ng sasalita yung kausap ko, pinakaambig na yung igo ko. So, ang nangyari, hindi ba isama mo yung sarili ko? Di ba? Mali-mali. Kasi, I understand
understand ngayon, nakaya pala siya, nagsasalita ng gano'n sa akin, hindi para i-down ako. Hindi para i-degrade ako. Hindi para sa akin yung confidence na meron ako. Hindi para ipakita yung love. Diba? Okay, you did something wrong. So you have to listen sa mga bagay sasabihin ko. Ano may ibig mo yung mga bagay dapat ituloy? See? Nawala kami ng 3 days, no? Nagbakasyon kami. Bakasyon may kasama gawain. All I did, no? Sa buong 3 nights and 3 days na nag-stay kami nung sa pinuntahan po namin, wala iba kung bibili tayo ng September. No? Di ako nagpagkwentuhan sa mga kasama ko halos, di ba? Imagine mo yung makakwentuhan mo yung tao gusto may mag-usap sa'yo, hihilahin ka ni Bebe, di ba? Kung sa rooftop, ganyan. So, hindi ko na-enjoy yung moment ko sa mga tao na kasama namin. Pero one thing is for sure, na-enjoy ko yung panahon na kasama ko. At yung asawa ko, naranasan niya yung panahon na kung saan hindi siya nag-involve sa ministry at na-expose siya sa mga tao na meron siya nakasama. And I saw her face, yung ligaya na meron siya. Why? Because I listened to her. No? Kasi sinasabi sa akin, Sister Diane, sabi niya, mula may simula ka sa ministry na nasahawa tayo, halos wala kang panahon para sa amin. So what happened? God works everything for good. Inayos ng Panginoon ang lahat ng mga bagay-bagay. And this is the result. Okay? I was able to give time to them. Sa loob ng 3 days. At naisip ko doon, sana sa loob ng 2 taon mula nung pinanganak si Bembe, is that I listen to my wife. Bakit? Alam ko din siya to kasi hindi ko na kaya ibalik yung mga panahon na lumalang si Bembe. Hindi na. Okay? But, honestly speaking, every time na nagsasalita si Sister Diane, ang sakit sa puso. Ang sakit sa puso. To be honest, maraming mga pagkakataon na dito-dominate ko yung usapan namin kasi ayaw ko pakinggan yung sasabihin. Kasi alam ko, pag sinabi niya yung mga bagay na yun, ako rin yung sasabihin. I really hate that. Ayaw na ayaw ko, ganoon. Pero, di ba, ang sabi ng Panginoon, kailangan ko ma-realize na siya yung helpmate ko sa lahat ng bagay. That's it. Now, because of that, no, I realize yung degree ng love. Okay, simple po sa Pablo. Pinagalitan niya ang mga taga-Korinto sa gulo ng kanyang salita, ang sabi niya, mga minamahal ko yung mga kapatid sa kanya ng pala. Dear young people, ang kabataan, in this year 2025, it's my goal, it's my dream. Ngayong mga kabataan may sabak sila sa gawain. Na magaling nila yung potential nila para sa Panginoon. But let me tell you this, dear young people. If you're going to involve yourself in the ministry, whether you like it or not, may mga pagkakataon kung saan papagalitan kayo ng inyong mga leader. Sometimes even your pastor, papagalitan kayo. Okay? Bago kayo mag-react ng negative, you have to listen to yourself first. Dahil mo sa sarili mo, kausapin mo sa sarili mo. Kailangan mo sa ulit, ang tanong mo sa iyong sarili, bakit yun ginawa ng aking leader? Hindi ako pinagalitan. Kasi baka may mali akong nagawa. Same sa inyong mga magulang. Baka pinagalitan. Kasi tama ang ginawa ko. And sometimes, probably meron mga problema na nag-a-arise because of miscommunication. At kapag mayroong miscommunication ang kailangan, communication. Di ba? Kapag mayroong miscommunication, kapag mayroong hindi pagkakaintindihan,
Ano, Brother Francis? Mag-usap. Hindi mo ba? Kapag may miscommunication, kapag may hindi magkakaintindihan, ang dapat gawin, dapat, di mag-usapan. Di ba? Hindi daw ma-resolve ang mga problema kung walang pag-uusap. See? At then, di ba yung Apostle Pablo, he gave a very long instruction as well as mga pagsusubig sa church ng Corinth at siya ay nagpag-community sa kanila sa pamamagitan ng sulat. Why? Because communication is the key. Okay? Kailangan ma-realize na sa buhay natin is that nakarinig tayo ng feedback and comment, it is because that person na nagsasabi sa atin na gano'n, mahal na tayo. Okay? Mahal na tayo. So, sabi niya Apostle Pablo, sa verse 15, ang sabi dyan is, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as we know that your labor in the Lord is not in vain. Sabi na, hindi nasasayang lahat ng inyong paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Let me tell you this, young people. Kung ang lahat ng ginawa ninyo noong simbang gabi, ginawa ninyo para kay Lord, at hindi para makapag-pa-impress ng sino mang mga tao, hindi na sayang ang ginawa ninyo. Okay? Kung ang lahat ng mga bagay na ginawa ninyo ay ginawa ninyo, hindi para may pakita ninyo yung pride ninyo, hindi na sayang ginawa ninyo kay Lord. Kung lahat ng mga bagay na ginawa ninyo noong simbang gabi ay para ipakita na gusto ninyo walatin ang Panginoon at hindi para masabi ng mga tao na ang galing na nagturo niyan, hindi na sayang yung mga ginawa kay Lord. Wala. Wala na sayang. Sa mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon, as long as ang ginagawa natin ay para sa kalwalhatian. Now, wala akong sagot para sabihin sa inyo na mali ang motibo mo sa mga bagay na ginagawa mo. But let me tell you this. Alam ng Panginoon ang tunay na motibo ng ating puso habang tayo ay nagpilit mo. Alam niya kung para kanino natin ginagawa yan. Alam niya kung ano ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na yan. But again, as long as na yung mga bagay na ginagawa natin ay para sa Panginoon, ang motivation natin ay para maliwalhati ang Panginoon. Ang sabi niya Apostle Pablo, dahil totoo ang muling pagkabuhay, hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Eh po, ayaw ko na bumangon maaga para maghanda ng sermon. Sa totoo lang, bago ko mag-ready ng sermon, yung mga niredy ko nung simbang gabi, tinignan ko muna kung meron akong hindi na i-preach ko. Ang balak ko, doon na lang ako kukuha ng preaching ko. Doon sa mga hindi ko na-preach sana noong simbang gabi. Pero what happened? Wala. Lahat pala na-preach ko na. So, kailangan ko na yung mag-cram para gumawa ng preaching. But again, kung ang dahilan ng pagtayo ko dito ay para ipakita sa iyo na ang galing naman ko sa gumawa ng outline, di ba? Ilang oras na magawa niya. Hindi yan magbibigay ng walhati kay Lord. Yun ang dahilan kung bakit ako natin ito. Di ba? Sasabihin natin na kung hindi dahil sa akin, hindi magtatagumpay ang gawain na yan. Hindi ka papalayan ang kanina. Hindi nilagulugod ng Diyos. Oo, ginagawa mo. Dahil ka pa napas sa programa, no? Kasi wala ako. Di ba naman ba? Again, para kayo ba yung para kayo gawain ang ginagawa naman? Kayong gawain, sasabihin palpak ang gawain kung wala ka. Gawain mo ba? Gawain mo ng ibang tao? O gawain ng Diyos? Kung tunay kang Kristyano, hindi mo ikatutuwa kung palpakan ng gawain.
dahil wala akong contribution. Bagus, may isipin mo, paano ko makakatulong para ma-improve ang gawa niya. Sana ito ng mindset ng mga Kristyano dito, no? Basta kami pwede may tulong para ma-improve ang gawa niya. Kinachat ako ni Pastor Ronald, habang kami nandun sa pinipasan ng sabi niya, yung mga women sa Siran, sabi niya, naghahanda daw ng gift para sa mga bata sa Siran. Good! No? Maganda. Pero ang sabi ko kay Pastor Ronald, Pastor, sabi ko, mas maganda yung target natin na maabot yung mga magulang sa pamamagitan ng regalo, ituloy natin. No? So, ang tanong ko kay Pastor Ronald, may budget pa ba tayo? Ang sabi ni Pastor Ronald, ang nagagastos pa lang sa budget natin, yung pera na hawak ko, andyan para sa'yo. Nabigla ako. Kasi ang paalam ko kay Pastor Ronald, abunungan niya, gamitin niya, muna yung pera nila, dahil hindi ko maibigay, yung pera na nasa akin kasi nasa Gcash. Nabigla akong sabihin niya, mas sabi niya, yung pera na nagagalaw, yung pera pa lang nahawak ko, yung pera na nasa iyo, hindi pa rin nagagalaw. Oh, really? Sabi ko, talaga ba? Sabi ko, ibig sabihin, yung budget na hawak mo, nag-cash siya doon sa dalawang outreach na puntahan natin. Masabi ko sa kanya, agad maaari, huwag mong bagas kasi yung mga personal na pera yun, yung Sister Mika, sabi ko. Alam sabi ko sa Ronald, alam na yung Sister Mika yun. In short, gumastos na nila sila. Ano sa sarili, mula sa sarili ng bulsa para sa gawan. But again, no? Nagpapasalamat ako naman sa mga kapatid natin na nag-usap loob. Di ba? Nasimulan yung gawain na dahil alam nila kulang yung budget, hindi nag-aabutin, nag-start ng ministry. No, gumawa ng paraan para maibigay. Pero ano, nasabi kay Pastor, hindi natin ma-reach yung target natin na mapapabot yung mga magulang kung ibibigay na lang yung mga regalo sa mga bata. So, kausapin mo si Sister Magda, sabi ko, kahit ako sabihin mo, kung kaya natin reach out yung mga magulang, you will try it. Subukan natin. Ewan ko kung sinabi ko ni Pastor Ronald. Okay, wait. Kasi ano yung goal natin? Ano yung goal? Bakit tayo yung Christmas party ngayon para sa mga bata? Hindi na lang para sa mga bata. Ang goal natin, maabot muna yung mga magulang. Why? Yun ang sinasabi niya Apostol Pablo. Bakit yun ang advice by Pastor Ronald? Ang sinasabi niya Apostol Pablo, samantalahin natin yung pagkakataon. Total din naman, gumastos na rin naman tayo dun sa mga bata, meron nang lumitaw ng mga budget or whatever para sa mga bata dito sa Siran. Bakit hindi pa natin ibuhos yung ibang mga budget na nakikita para doon? Why? Because our goal is to teach or to reach the parents. Okay? Why? Huwag na mangyari na bago matapos ang taon ay hindi natin nakaabot yung mga magulang ng mga bata. At atensya na po doon sa mga bumati ng Merry Christmas. Sa akin, yung Pasko, hindi ako makapag-reply doon sa messenger ko. Yung isang account ko, sinusubukan ko i-add yung ibang mga members, hindi pa po nag-respond. So baka yung message ko nasa message request or whatever, at yung iba po hindi ko lang ma-replyan doon sa isang account ko dito, yung alternative account ko, hindi ko rin po ma-replyan. Hindi ko na alam yung reason kung bakit. But again, ang paalala sa atin, sabi niya po sa Pablo, hindi sayang lahat ng inyong mga pagpapagod o pagpagal para sa kanya. Diba? Kaya nga yung principle ba't ka mag-discourage na mag-lingkod kay Lord kung meron tao na naging dahilan kung bakit ka magkita sa pananampalataya? Diba? Sabi ko sa inyo, year 2025, ang daming nasa isip ko na gusto kong gawin. Okay? Kung hindi natin matapos yung sermon ngayong umaga, itutuloy natin mamaya sa Christmas party. 10:15 na po, pero nasa page pa naman ako. Okay?
me give you encouragement from Revelation chapter 22, verse 12. Young people, listen properly to this verse. Revelation chapter 22, verse 12. Ito po ay para sa ating lahat. Please, listen carefully. At sabi dito ng ating Panginoon sa Kristo. At sinabi ni Jesus, makinig kayo! Sabi niya, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang sabi ng Panginoon, dala ko ang mga gantimpalang sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kanino magagaling yung reward natin? Kanino magagaling yung reward natin? Hindi ba sa Panginoon? Hindi mo ba? Mga kapatid, paalala. Kung meron kayong nakita kapag sa pananampalataya na sobrang nagpagal, nagtrabaho para sa ministry, huwag mahiyang i-appreciate sila. Nga diba? Sabihin nyo, kapatid, nakita kita, wag mong taon, nandiyan ka, consistent. Salamat sa Panginoon sa buhay mo. Diba? Hindi naman masamang i-appreciate yung ginagawa ng mga kapatid natin, but take note of this. Lagi natin isa-isip na sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, ang magbibigay ng pinaka-reward natin. Ano ba kung ang Diyos? Wala ba kung ang ating Panginoon Yesu Cristo? Diba? Naalala ko last year. No? Pasko. Ang dami nagabot sa akin. Cash. Pero nabili sa akin yung mga nagabot. Pumunta ko sa inyo, sa bahay ng mga members, kahit hindi ako ng Pasko. Meron silang mga goods na pinadala sa akin. Pagpa-uwi. Merong bigas, whatever. Diba? Eh ngayon year 2024, parang wala yung masyado. Diba? Pwede ba akong nagreklamo? Kasabihin ko, makakapalagan naman naman ako sa sigal. Last year, ang dami yung ibigay, bakit ngayon wala? May mga young people na nagabot sa akin na regalo last year, pero ngayon taon wala. Kasabihin ko ba? Makalimutan na nila ako? Hindi. Wala eh. Because our mindset doesn't lie doon sa alam natin na meron magbibigay na regalo sa atin dahil sa mga pagpapala na ginagawa natin kayo. Alam natin na ang reward natin naghihintay doon sa kalangitan na iaabot sa atin ng ating Panginoon Yesu Cristo. Diba? Kasi aminin man natin na hindi madalas yung mga pagkakataon na kung saan kapag hindi na-appreciate yung mga bagay na ginagawa natin, and at the same time, kasabihin natin ang dami kong ginawang mabuti ang nakita nila, ang napansin nila yung bagay na hindi tamang ginawa ko. Hindi ka rin na-appreciate. Hindi ka na na-appreciate. Na-discourage ka pa dahil sa kanya. Hindi na nga lang ako. Naman? Hindi. Why? Kasi hindi naman sila magbibigay ng reward mo eh. Ang magbibigay ng reward mo, walang iba kundi ang Panginoon. At sa pamamagitan ng paglilingkod natin, doon natin iniipon yung mga reward na inilalagay natin sa kalangitan. See? Huwag niyo isipin na ang mga bagay na ginagawa niyo para sa tao lang. Yung ginagawa niyo para sa Diyos. At sabi ng Revelation chapter 20 verse 12, dala ng ating Panginoon sa Kristo ang mga pagbuyo. Pero ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 12, unang Corinto chapter 3 verse 12, sabi dito, may nagtatayo na gumagamit ng dito, pila ko, mahalaga pa ito. Mayroon namang gumagamit ng kahoy o nagmumulayan. Verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sa pagkatmahay at sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masusunog, tatanggap ng gantipala ang bawat tinayo. Ngunit kung masunog naman, mawawala siya ng gantipala, gawin may malin ko siya. Kaya lang para siya pinag sa apoy. Ano yung nakakalamang mo? Every Sunday, nasa church
Hindi ba? Ano ba kapag ganun, di ba? Nagsayang ka ng panahon, nakakala mo may eternal value ang mga bagay na ginagawa mo, wala pala. See? Ihahayag ng Panginoon kung ano yung motive natin sa mga bagay na ginawa natin. Okay? Siya rin sinasabi ng Revelation, chapter 3, verse 2. So, ang sabi niya dito, sabi niya ni Apostol Pablo is, be ye steadfast. Alam mo ang ibig sabihin ng steadfast dito? Ang sabi sa Tagalog ng 1 Corinthians chapter 15, ang sabi na dyan ay, magpakatatag kayo. Ano yung sabihin na magpakatatag? Dahil alam mo yung katuhan patungkol sa buhay na walang hanggan, upuan mo ang katuhan niyan at hindi ka dapat maalis. Okay, ano yung ibig sabihin na hindi ka dapat maalis? Okay, dapat nakafix ka. Di ba? Okay, ito po ay kaiba doon sa attitude natin kapag mayroong oras ng pananambahan. Kapag nakafix sitting, kapag hindi ka nakafix sa pag-upo, ang ibig sabihin, may init ka, whatever, gagawin mo, tatayo ka. Okay? Lalabas ka. Pero ang sabi niya Apostol Paul dito is, dapat nakasettle na. Okay? Nakasettle ka doon sa mga katuhanan na iyong narinig. Kapag nakasettle, ibig sabihin kahit anong mangyari, ano man ang marinig kong prinsipyo, ano man ang sabihin sa akin ng iba, na kasinungalingan kontra sa sinasabi ng Bible, uupo ako dito sa mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ang sinasabi niya sa Ephesians chapter 4, verse 14. Ephesians chapter 4, verse 14. Ano sabi dyan? Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batong madaling mata ngayon sa aling-aral. Hindi na tayo nililigaw ng mga tao ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kakisuhan at paninitan. Yan ang ibig sabihin ng fix. Na kahit anumang doktrina ang marinig mo na hindi sumasakay sa sinasabi ng Bible, hindi ka aalis doon sa kinaupuan mo. Doon ka matibay, maging relax, na nakaupo doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. That's being steadfast. And yung word na immovable, nakuha yan doon sa Greek word ng kinos, ito naman, difference is to be in motion. Okay? But here, yung word na immovable is ametakinos. Ametakinos. Ang ibig sabihin ng ametakinos is not moving. Ano ibig sabihin niya? Same principle. Na Ephesians chapter 4 verse 14. Na kahit ano man dumating sa iyo, hindi ka parang katulad ng bata na nagtatamay ng walang katuan. Yung sinasabi niya sa bagay niya, huwag ka itong mapiktima sa mga maling katuan na itinuturo. Now, ano yung pangatlo? Sabi niya Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi niya, maging masipag kayo palagi sa panalipod sa Panginoon. Sabi niya, always abounding in the work of the Lord. Kasi hindi lang sinabi maging masipag kayo. Ang sabi niya, always. Palagi. Di ba? Kapag sabi palagi, very consistent. Alam mo yung consistent? Kahit anong mangyari, may pa siya. Consistency. Always. Palagi. Always abounding in the word of the Lord. Now, alam mo kung anong ibig sabihin ng word na labor dito.
Okay? Sabi niya, magtrabaho ka hanggang sa punto na pagod ka na, hingal ka na, sobrang pawis ka na dahil sa paglilingkod. Kadagdagan pa, sabi niya, kung you work so hard, you are weary. Ano yan? Hindi lang siya pagod eh. Ang sinasabi niya, magtrabaho ka, magtrabaho kay Lord, hanggang sa umabot yung puntong pagod na pagod ka na. Ano yung sabihin niya? It means to serve the Lord beyond your limits. Maglingkod ka kay Lord, higit pa doon sa limitasyon niya. Nagawa ba natin yan yung year 2024? That you serve the Lord beyond your limitations. Pastor Session, ako hindi ko nakapagsimba. Bakit? Kasi kung dami namin dapat ang process ko. Pastor Session, ako hindi ko nakapagpipilo, hindi ako kasal sa ministry. Bakit? Kasi kung ang dami dapat kasi kasuhin. Alam niyo po, in reality, kapag pumasok ka sa palalingkod sa Lord, dahil mo dapat sa sakripisyo. Why? Because He is your priority. He is your priority mo. Diba? Siya yung unahin mo. Yung para sa kanya, yung lagi mo. That's serving the Lord beyond your ability, beyond your limitation. Hindi pwedeng yung kantang, di pwede na. Huwag ba na? Pwede na yan. That is not what we do kay Lord. Diba? Papaaw ka kay Lord, pwede na yan. Hindi. Pag-upis ka para kay Lord, hindi pwede yung kung ano kaya naman, hindi. Nasabi na ba niya, you have to serve Him beyond your limitation. And to serve Him beyond your limitation, it means you have to sacrifice something for Him. Let me ask you young people. Let me young people. Meron ba dito sa inyo napuyat dahil kakabasa ng Biblia? Napuyat dahil kakapanalangin? So, napuyat po ako. Bakit? After ko maglaro ng ML, nagpasa ako ng Bible, mga 5 minutes, napuyat ako, tuloy na. Hindi na yung sabihin. Balikan natin. Sino dito, kung susubukin mo, yung oras ng panonood mo ng video sa social media na inabot ng 2 oras, yung oras na ikaw ay naglalaro ng Mobile Legends ng 2 oras, kung yung oras na iyon na ginamit mo para maglaro ng Mobile Legends, manood ng social media, ginamit mo sa pagbasa ng Bible, at napuyat ka, sasabihin mo kaya, nakakainit naman. Aminin mo natin mga hindi. Kapag Biblia ang binabasa natin, mag-base tayo kanina. Pero mag-scroll ka na 2 oras, hindi ka naiinit. Maglaro ka na 2 oras, hindi ka naiinit. Para kayo para sa sarili mo, para sa'yo. Tama? Yun ang ibig sabihin. Hindi ko pwede sa'yo, Pastor, wala akong oras para sa mga bagay. Busy ako. Busy na saan? Kaka-Facebook? Kakalaro? Online? Pero kung nagbasa ka ng Bible, 2 minuto pa lang, init ka na. Di ba yung sabihin wala ang oras? See? Kung kaya mo pagpuyatan, maglaan ng napakaraming oras para sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta, hindi ba dapat higit na papahalagaan mo yung mga bagay na para sa Panginoon? Why? Kasi pagkamatay mo, yung mga bagay na ginawa para kay Lord,
See? So that is serving the Lord beyond your limitation. Umabot sa punto na ikaw ay pagod na sa paglilingkod. Pero hindi ka nag-quit. Maraming umagaw ng atensyon mo para maglingkod kay Lord, pero unahin mo pa rin ang Panginoon. You are willing to sacrifice something for the advancement of the kingdom of God para sa ikalala mo buhay spiritually. Paalala, mga kapag-sapanan ng palataya, kung legwak ang buhay mo sa panalangin at pagbasa ng Bible ngayong year 2024, hindi mo na mababawi yung mga oras na nasayang. Pero at least naman ngayong 2025, pagigihan mo na. Ayusin mo na. Alamin mo na yung mga priority mo sa buhay. Kuha ko ba natin? So always abounding in the work of the Lord. Alam niyo kung bakit kailangan natin maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon? In Ephesians chapter 1 verse 8, na Ephesians chapter 1 verse 8, ang sabi po dito, basahin mo sa verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Look at the word. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. Ang Diyos, umiling siya na ibigay ang lumalagasang pag-ibig at kagandahang loob na meron siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo ba? Yung grabe hindi masukat ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, minahal ka ng Diyos. Hindi mo kaya sukatin, hindi mo kaya mabilang, hindi mo kaya tarutin. Yung kanya kagandahang loob, tapos ang isusukulin mo kay Lord, kakarapot. Ang tarin nyo ng mga Pilipino, wala kang utang na loob. At madalas, ganun natin i-treat ang Diyos. Buo ang pagmamahal natin ng Panginoon sa atin. Kapag sinukulan natin ang pagmamahal ng Diyos, parang po. Diba? Let me give you an example. Hindi ko po winawalang halaga ang ginagawa ninyo tuwing araw ng linggo. Sakripisyo na magpunta ka sa simbahan tuwing araw ng linggo. But then, just imagine this. Ginagawa mo yan kasi mahal ka ng Panginoon. Pero habang ito ay nasa Panginoon sa Panginoon, you can even give Him your full attention para sa Kanya. Imagine, sa isang linggo, sa isang araw, may 24 hours, i-multiply mo ng 7, ilang oras? Araw ng linggo, 2-3 oras, para sa gawain ng Panginoon, init ka pa sa kanyang gawain, and at the same time, nagmamadali ka pa, hindi ka meron pa iba gagawin. Kaya ang sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Na lahat ng pagkatao mo nakaupod para sa Diyos. 3 oras, hindi nyo mayang sakripisyo para mo. 3 oras habang may panambahan, may na-chat kayo, may kausap kayo iba. Na dapat sana ang oras para makinig kayo sa salita ng Diyos, pero hindi nyo may bigay yung buong oras din. Tapos sabihin nyo, mahal na mahal ninyo ang Panginoon, na ang kayang ibigay ang pag-ibig sa kanyang karapatan lang. Tama ba? So, sabi ng Panginoon, sa Ephesians chapter 1, verse 8. Actually, yung term, sabi niya, ibinuhos niya ang kanyang kagandahang loob sa atin. Okay? So, that's all for our introduction this morning. So, meron po 4 na punto, or 8 points, na ibibigay sa inyo mamaya sa Christmas party. Itutuloy natin ang mensahe natin mamaya sa Christmas party. But in our conclusion, let me remind you of this.
Brothers and sisters in Christ, yes, I understand, year 2024 is very hard for you. Pero tanong ko kayo, naging mahirap ang year 2024 para sa iyo. Pero ba't nakakahinga pa rin ang gano'n? Bakit nakakahinga ka pa rin hanggang ngayon? Mahirap ang year 2024, di ba? Tama? Tama po ba? Pero ang tanong, bakit nakakahinga ka pa hanggang ngayon? Alam niyo bakit? Kasi pinili ng Diyos na buhayin ka pa. Isigin ka pa mula sa pagkakataon. May kapangyarihan ng Diyos na sa pagtulog mo, maulit na yung buhay. Right? Pero ba't buhay ka pa hanggang ngayon? Mula ng Panginoon, kasi nais ng Diyos na sa year 2025, mag-fulfill mo ang panawagan sa iyo. Ano yung panawagan sa iyo ng Panginoon? Hindi ko alam specific kung ano ang ipapagawa sa iyo ng Diyos. Hindi ko alam kung ano mismo yung talento na ipapagawa ng Panginoon para magamit mo para sa kanyang kalwalatian. But I may tell you this. Magiging mahirap na hindi yung year 2025 para sa iyo. Sabi niya po sa Pablo, manangkol mo, maging masipag ka sa paglilingkod sa Panginoon. Maging masipag ka sa paglilingkod sa Panginoon. Yes. Lord, salamat po sa lahat ng mga bagay na ito na hanggang narinig mula sa inyong mga salita. Father, I pray na kayo siyang patuloy na tumulong sa amin sa lahat ng mga bagay na hindi ginagawa. Nawa, Lord, yung year 2025 ay hindi panahon at taon ng aming banjing sa Panginoon. But we will be giving our excellence for your excellence. Salamat po Diyos sa lahat ng mga bagay nito na inyong ipinaunawa sa amin. Kung kami po o Diyos ay nagbilig ko sa inyo noong year this year 2024, nawa po, mas kami masipag kami this year 2024. At kung kami o Diyos ay hindi masyado masipag sa paglilingkod this year 2024, dalangin po namin that this coming year 2025 or that ay kapaglilingkod po. Maraming salamat po Diyos sa mga bagay nito. Kayo siya patuloy ng pagpulihan, matanghal na itaas sa pagkakataon po namin sa Panginoon Jesus. Kaya tawagin, present worship team para pagkakataon sa aming pagkakataon sa Panginoon.